We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dalovieres. Day na nakapuli panin buhay sa saindang residensya ang sarong 11 anyos na daragita sa barangay Tamiawon, Garchitorena, Camarines Sur. Pebrero 12 kan madukayan ang bangkay sa nasambitan ng Islang Barangay. Inabot nin 17 oras ang kapulisan asin soko pabalyo sa lugar huli sa makusog na ukol kan kadagatan. Nasa open scene naman kaya ini. Pasado alas 8 kasubagong aga kan makabalik ang grupo. Tulos naman ining dinara sa ospital ang bangkay tanganing makumpirmar ang kausa kan pagkagadan kay ni. May person of interest naman sa insidente, alagad nagpapadagos pa ang investigasyon dapit sa nangyari. Subuot din sinubo sa namang kan magurang na magsakdo wala ka dahil nakabalik hasta naagahan ang pagkaaga nakuha nalo kayang gada na maawot man lugar kang barangay Tamiawon na mayo na ning buhay waning mga tama sa sayang pandok, sa mga lawas, may naning saplot. Opisina kan SSS sa Naga City asin Legazpi City amay napigsarado kasuudma nin huli sa huma nin bomb threat. Wala toong bomb threat na resibi man sa man iba-ibang lugar asin ahensya nin gobyerno sa nasyon. NBI pigsugo na kan DOJ na investigaran asin susugon at nasa likod kan bomb threat. Uyan report ni Chris Novello. Business as usual nang ngunyan daw ang mga opisina kan Social Security System sa Naga sin Legazpi City. Pasado alas 3 kaya kasuudma kan amay isinara ang transaksyon sa nasambitan ng mga opisina. Ini nga nang tawandala ng security operation kan mga otoridad huli subot sa mensay dapit sa bomb threat na naresibik kan sa indang main office. May emergency lang kay po sir, so sa pinaka-main sir kang office, main office po sir. Tapos po sir, yun na po to sir, nagluluwas na po si mga nagtransaksyon din sa laog po sir, tapos si mga empleyado. Pigsyerto man ka nagresponde mga personahe kan NCPO Station 2 asin Explosive Ordnance Division na dahil nagkrear ng paghandal o alarma sa publiko ang nangyari. Mayo man subot nin bomba sa opisina asin salbado man ang mga kliyente magin mga empleyado kay ini. Kang nasa lawas na sinda, gabos, so saka pa lang kami nagkaigwa ni kinordon me, tapos pig-secure na area. Apuera kan SSS Naga asin Legazpi, nakarasibi man ng bomb threat kasuudmaan man na ina inopisin asin ahensya kan gobyerno sa Luzon. May nagsuspindi man ng klase asin trabaho sa North asin Central Luzon. Inapod man kan PNP na hoax ang nasabing bomb threat na halis sa napapabistong abogadong Hapon na si Takahiro Karasawa. Katakod kay ini, nagsikad naman ang investigasyon kan NBI basado sa kasuguan ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla para masyerto ang seguridad kan publiko. Kay baran si Carlo Abunita asin Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Nasa 40 sako nin mga ukay-ukay na mayo nin maninigong dokumento na sabat sa Matnog Port. Mga produkto gikan sa Cavite asin biyahe kuta na pasiring sa Samar. Driver asin painante kan truck na may dara kaini arestado. Tutukan sa report ni Rosie Neva. Makalis makaresibi ka sa Udma, Pebrero 12, nin impormasyon ang mga otoridad dapit sa sarong truck na kargado nin mga bakong dokumentadong produkto na pasiring sa Matnog, Sorsogon, tulos na nagkasanin operasyon ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, asin Bureau of Customs. Kan mag-abot ang nasambitan ng lunadan sa Matnog Port, tulos man ay pigsa irarom sa inspeksyon kan mga otoridad kung sa inadeskubre na panuininin mga nakasakong produkto. Ang laman po ng truck na ito ay meron po tayong pinagbabawal na kargamento. Sa inisyal na impormasyon, gikan sa Cavite ang lunadan asin pasiring kuta na sa Samar.
May subuot na ipresentar na maninigong legal na dokumento ang driver asin pahinante kaini kaya tulos na inaresto kan mga otoridad asin kinumpiskar ang nasa 40 bag ni mga ukay-ukay. Sa deklarasyon kasi nitong truck driver at yung mga nakuhang mga dokumento ay mga bagong mga damit daw itong mga dala-dala nila. Pero nung ininspeksyon ay lumabas na mga ukay-ukay nga. Sa ngunya nasa kustudiya na kan BOC Legazpi City ang mga produkto para sa gigibuhong inventaryo. Mantang pigpe-preparar naman ang kasong isusunad sa duwang na arestong persona. Huli sa nangyari, pig-share tuman kan mga otoridad ang mas pinahigot na seguridad sa pantalan nganing mapugulan ang mga siring na iligal na transaksyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Graduating student Gadan Macalis Purbarang Isalbar ang nalalamos na pinsan sa Pasakaw, Camarines Sur. Mga otoridad nagpagirumdum sa mga ekskursyonista na ibitaran ang pagkarigos ngunya na maukol ang kadagatan. Tutukan sa report ni Chris Novello. Kaya nga sabi ko, niya ako isa-surprise ako man siya. Ako ngaya pa, garo ngaya napapagal na kumag-eskwela, garo ngaya haluyon pa. Inikuta ang naiisip ni Nazara na gibuon sa nagraraning pagtatapos sa senior high school kansang 18 anyos na aki na si Nico. Alagad ang planong surprise ng gamit para sa vocational skills kanama para sa iyang aki. Day na niya maitatao pa ulo sa trahedyang nangyari kan Domingo, Pebrero 11. Dead on arrival sa ospital ang soltero Macalis malamo sa dagat. Nagpaaram sumut ini na ihatod ang sa iyang pinsan pasiring sa syudad ni Naga. Alagad, naghapit muna sa dagat para magkarigos. Alagad ka nahihiling na nalalamosan sa iyang pinsan. Tulos ining tinabangan kan biktima alagad, siya ang binawian nin buhay. Nag-rescue ini si biktima si Nico. Siya ang minalas na napaduman mas lalo sa mas parteng hararam na parte kan dagat. Kaya isa na lamos dahil base sa background man dahil ni tataw maglangoy. Sigon sa Philippine Coast Guard, maduros ang panahon ka nakaaging aldaw asin pa high tide na ang tubig kaya talagang delikado ini para sa anuman na water activities. Delikado rin yun kasi yun nga, kung malakas ang hangin at diyan ka lang sa dalampasigan, natatangay tayo ng nadidrip tayo sa malalim. Hindi natin namamalayan yun. So delikado din yun. Ini ang primerong drowning incident sa Banoan ngunyan na taon kun kaya mas papahiguton man subot kan mga otoridad ang pagpapatrolya sa mga coastal areas urog na sa mga karigusan sa lugar. Nagpagirumduman ini sa mga ekskursyonista na dain na pagpiliton pa na maglangoy urog na kung day tatao o kaya magsuulot nin life vest. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Anom na katao irido Macalis magkabanggaan ang sarong jeep asin tricycle sa may pakurbadang porsyon kan Santa Justina, Buhi, Camarines Sur. Mga motorista dapat subuot na obserbaran ang tamang rikas sa pagbaybay kan mga kurbadang tinampo. Uyan report ni Jessica Kalinog. Lugadan ang duwa ka tao sa karambola kan apat na lunadan sa kalabaan kan National Highway sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Pasiring subuot sa direksyon kan Panganiban ang lunadan kan mabangga kaini ang sarong trimobile, sarong motor asin sarong pampasaherong jeepney. Yung nakikita natin yung driver ng hatchback, okay? Kinain niya yung linya, yung kasalubong niya, and then nabangga niya itong motorcycle. At the same time, pagbangga niya, bumangga din siya sa nakapark na tricycle and doon sa jeep. Pigahalat na sana sa presente kan Station 2 kan NCPO ang mga may sadiri kan nada niyarang lunadan kung maso na din maninigong reklamo sa driver kan hatchback. Sa Banwaan, Maninbuhi, lugadan ang anum katao makalihis makabudal ang piglulunada na tricycle sa kasabatang jeep sa may pakurbadang porsyon kan Barangay Santa Justina. Susug sa investigasyon kan Buhi Municipal Police Station, gikan sa Buhi asin biyaheng irigaan pampasaherong jeepney, kan makasabat kaini ang tricycle, sakay ang sarong pamilya. Nagkainabutan po sila sa batan, ini tricycle medyo lumina umindikit sa linya kang jeepney, itong inutan na parte kang jeep, and so ayuhan nagkatong tricycle, kaya halos tinamaan sila po. Base naman sa mga na-interview naman, medyo marikasudalagan sa itong tricycle. Mayo umanin nakulugan sa mga lunad kan jeep. Nagsapo umanin minor injuries ang motoristang nakasunod sa tricycle makalihis maalanganin sa nangyari. Pigahalat paman kan pulisya ang desisyon kan mga imbueltong lado para sa magiging disposisyon sa insidente. Palagi kami nagpapagirundom na sa mga blind corp o sa mga palikong linya kang kalsada,
dapat po ba nag-minor na kita dyan. Nag-minor kita dyan para kung may mga kasalubungan, may makakapreno pa kita. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ma'am, ano po ang gusto mong ma-receive na regalo niya na Valentine's? Anything po, as long as hali sa kanya, okay lang naman. Flowers, anything. Or chocolate. Daw ano po, mas kano po, okay lang. Simple lang. Itong magandang Valentine's Ming Dua. Yan. Yun lang gusto ko sa buhay ko. Na mayong kwening raot, ning kaya. Bagas po. Para ano po, igwa kitang kakanon sa araal daw. Ang flowers kaya, madali lang yan mawara eh. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. National Irrigation Administration nakikipagkoordinar na sa Department of Agriculture Bicol para sa dugang natabang sa mga paraoma. Label kan tubig sa mga salog padagos man na pigmomonitor kaniya para sa posibleng dredging. Komo pag-andam en kasong mamatean na ang epekto kan tig-init. Uyan report ni Rosie Nieva. Huli sa mga pag-uura na epekto kan shearline poon pa ka Nobyembre hasta Disyembre ka nakaaging taon, haros 2 beses naman na nagtanom nin paroy ang pirang mga paraoma sa Camarines Norte. Kadaklan kaya nalubog sa baha asin nalapaan mga banhi. Sigun sa paraomang si Saldi, biyaya anuran sa sektor kan agrikultura. Alagad minsan, inimana nagiging rason kan sa indang pagkalugi. Bago na naman tanim. Paano pag inilan ulit, lugi na naman? Lugi na naman, sige lang tanim. Sa datos ka National Irrigation Administration o NIA Bicol, may mga lugar sa Camarines Norte asin Camarines Sur na naapektaran ang mga pananom huli sa dakol na supply ng tubig na darakan pag-uuran. Huli ka ini nakikipag-koordinar naman subuot sinda sa DA Bicol para sa tabang na pwedeng maitao sa mga apektadong paraoma. Mantang padagos man ang pagbabantay kang NIA sa mga salog, nganing mamonitor ang level kan tubig. Plano man kaya kan opisina na para rumon ang mga ini, nganing makatipunin mas dakol na supply ng tubig como preparasyon sa epekto kan mainit na panahon. Kung nakikita na natin na bumababa yung river, pinalabas na natin yung mga equipments natin. No? Kung makikita nyo, marami na tayong equipments na naghuhukay ngayon sa mga riverbeds natin. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayong nagdadanay na bagyo, alagad padagos man giraray na namamatean ang amihan, shearline asin easterly sa man iba-ibang parte kan nasyon. Eastern section kan Southern Luzon asin Visayas, ang apektado kan shearline, mantang amihan naman sa natatadang parte kan Luzon. Sa Bicol Region, medyo malipot asin mauran po ang satuyang Martes sa pirang lugar. Huli tabasado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes asin Masbate. Nagtitinirma na maalon sa Eastern Seaboard kan Northern asin Central Luzon, maging sa Eastern Seaboard kan Southern Luzon asin Visayas. Buot sabihon delikado po na maglawod ang saradit na lunadang pandagat. Dayman pigahali ang posibilidad nin pag-uran sa iba pang parte kan nasyon. Padagos na pagmahal kan mga barakalon agrangay kan mga konsumidor. Purchasing power o nababakal kan piso ngunya na 2024 sa Camarines Sur, nasa 76 centavos na sana susug sa PSA. Ang rason kan pagbaba kan purchasing power sa probinsya, aramunta sa report ni Chris Novello. Sa padagos na pagmahal kan mga barakalon ngunyan, napot mo na baan sa diri mo kung ano pa ang mabakal kan piso? Ma'am, sa iling mo sa piso ko, ano pa mababakal ka ni? Iba pa man siguro, paminta, pisong paminta, yun na lang. Candy, pwede ba ang candy? Kung si Judith anhapoton, talagang dikit na sana ang mababakal kan kwartang ngunyan huli sa labing pagmahal kan mga barakalon. Grabe talaga ang ngunyan, ang barakalon. Nagkakaya pa ba? Basta magtipid-tipid.
Sa laog ning 6 na taon, puon kan 2018 hastang ngunyan na 2024, mas nagbaba pa ang purchasing power kan piso sa Camarines Sur, susog sa Philippine Statistics Authority. Pinagbasehan kan PSA ang base year na 2018 kung sain, ang kantidad kan piso sa nasabing taon, ngunya nasa 76 centavos sa sana. I-translate na lang siguro, sir, sa mas maintindihan ta. Kung halimbawa may 100 pesos ka, kang 2018, kumbaga ang value na lang kayan, according to our CPI, is about 76 pesos. So, kumbaga, kung hihilingon mo, gano'n mas nagdikit sa mababakal mo, duman sa cost, duman sa available mo na 100 pesos kang 2018. Ang paglangkaw subot kan mga barakalon o inflation ang saro sa mga nahihiling kanahensya na rason sa paghuro sa value kan piso sa probinsya. Ngunya na Enero nakapagkurit ang probinsya ng 3.6% o mas mababa sa 5.3% na inflation rate kan Disyembre ka nakaaging taon. May epekto man subot ini sa mga nababakal na panginot na barakalon kung kay abiso kanahensya sa mga consumer magtipid sin purbaran ang mga alternatibo nga ni magkasya ang budget sa ibong kan pagmahal kan mga barakalon. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kwarta, saro sa mga mayor na maawot na maresibing regalo kan mga Pinoy basado sa sarong survey. Ang pirang Bicolano sa Naga City pareho man subuot kay ni ang sentimiento. Alagad iba pang gift ideas para sa aldaw nin mga puso. Aramon ta live si Jessica Calinom. Jessica. Kate, sarong turog na sana Valentine's Day na asin an pira sa satuyang mga kapuso man iba-iba man an gustong maresibing regalo sa aldaw na iyan. Iba pa sa nakatuudan na flowers and chocolates. Sain ka man magkiling sa ngunyan, perminang igwanin mga puso-puso na disenyo. Miski sa mga tindahan, may mga nakadisplay naman na burak o kaya lobong puso, mga nakatuudang panregalo tuyong Valentine's Day. Alagad basado sa sarong national survey, mas dakol na mga Pilipino ang nagmamaot na makaresibinin kwarta kaysa burak o tsokolate sa Valentine's Day. Saro na dyan ang 26 anyos na si Doan. Ma'am, sa kuya ma'am, taina na po ako ma'am. Kay po ang talagang ngunyan ma'am ning kwarta sa panahon ngunyan. Pero kung si Kim ang hahaputon, mayo na daang madaog pa kung oras o quality time ang itatao sa iya. Important to people naman po, di ba? Kahit yung oras lang, yung effort na binigay mo sa pamilya mo or sa loved ones mo, very ano na po yan. Big ano na po yan. Big gift na po sa kanila. Sa paglihis kan panahon, talagang nag-iiba-iba naman ang pag-apresyar kan publiko sa mga nare-resibing regalo. Kadaklan, dawa mga simpleng bagay sana, dakulang epekto na sa inda. Alagad kun maot man giraray na ipahiling ang pagkamuot sa paagi kan material na bagay, dawa simple, may suwestyon dyan si Mini. Cutie-cutie sana sa presyong abot kaya, may asang gatos pesos hasta 600 pesos. Kung may kaibanan man na dakulang teddy bear, nasa 1,000 pesos ang kantidad. Yung mga heart-shaped balloons, tapos yung mga bear na, itong mga Dracula. Pigpapak mi siya na, itong mga bouquets, yan ang mga mabibenta. Sigun sa relationship consultant na si Aiza Tabayoyong, ang pagtaonin regalo, saro sa 5 love languages o paagi kan pagpapahiling kan pagkamuot kan sarong tao sa iyang minumutan. One way to show that the person is special to you on that special occasion is by giving gifts. Pero it doesn't mean na pag hindi ka nagbigay na regalo, it can make or break the relationship depending on how you do the other love languages of that person. Ang pagkamuot, bako sa naman daa sa pagtaong regalo o sa pagmati na ipapahiling, kundi sa pag-apresyar man, asin pag-intindi sa taong namumutan mo. Mantang bako man nga ni Kate, basehan ang pagtaunin regalo nga ning maipahiling ang pagkamot sa sarong tao. May mga pirang kapuso man giraray kita na nagruso na o nagpapasiring na digdi sa Naga City People's Mall nga ning magbakal nin pan regalong burak. Ang mga stalls man digdikit bukas ning 24 oras kaya hanggang sa aga pwede pang maghabol itong mga kapuso niya to na gift giving and love language. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Ma'am, ano ang gusto mong ma-receive na regalo niya na Valentine's Day? Siya po. Sinong siya? Si Crush po. Actually, may na-receive na po akong flowers, kaya lang gusto ko pa chocolates. Tato chocolates pa. Para sweet. For me na lang yung wish ko for the health of my mother.
and my father also. 10,000! Kung pwede, kwarta na lang. 5,000 pwede na. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sarong residensya sa Zone 5 kan Barangay Perpetual Help sa Iriga City natumtum nin kalayo kan nakaaging aldaw. Nagbungkara subuot an kalayo pasado alas 2 nin pagkahapon natulos man na pigrespondehan kan mga otoridad. Nagpapadagos pa ang ginigibong hararom na investigasyon kan mga otoridad sa posibleng piggikanan kan kalayo. Mientras tanto, nagpaabot naman nin tabang ang DSWD Bicol sa pamilyang naapektaran kan insidente. Post office asin karsel na nakatindog sa Barangay San Francisco sa Naga City puun pa kan Spanish era. Pigaadalang gabaon na. Alagad National Historical Commission of the Philippines, pigtawang doon na day basta-basta magagaba ang nasabing ruins nin hulita protehido ini nin lay. Tutukan sa report ni Chris Novello. Tinutubuan na ni mga ugat ang lumang post office asin karsel na ini sa Barangay San Francisco, Naga City. Apwera sa mga ugat, mahihiling man ang mga nahulog ng gapo na parte kan edipisyo na epekto subot kan Gera Mundial asin nasukol naman kan mga panahon. Pinatindog subot ini kan panahon panin mga Espanyol. Alagad makaliis ang pirang taon, pigaadala na subot kan nakabakal kan lote asin kan barangay na dagos ng ipagabaan duwang ruins. Kay Puan, gustong i-develop ang lugar. Asin sigun po sa kung pagka-isingon yan pong lugar na yan, gusto pong i-develop. Sa katunayan, taon pang 2021 kan nagkaigwan ng resolusyon ang barangay na ipailing ang structural integrity kan ruins. Gigibuhon subot ining pay parking kan negosyanteng nakabakal kan lote. Sa ngunyan, da ipanagagabaan duwang ruins in hul kan cease and desist order kang National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Nanindugan kaya ang opisina na protektado ning layan na sambitan ng ruins. So bali yung ruins po natin ay under ng ating batas, yung RA 10066 or Heritage Law. Sinasabi doon na lahat ng structure na 50 years old and above at may historical significance ay protektado. Hindi siya dapat sumailalim sa demolition. Sangon yan, as is and cease and desist order kan komisyon sa ruins asin pipapangalad ang anuman na paghiro sa edipisyo, siring kan demolisyon sa lugar. Kay banan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. 38 anyos na nagenyo, nahihiling subuot ang potensyal kan vlogging na maging career niya sa maabot na panahon. Content Creation Training Program pigo presir na kan TESDA. Ang detalye, aramunta sa report ni Jessica Calinog. Hey guys, welcome to my channel and for today's video. Hey guys, welcome to my channel and sorry po. Ops, practice lang daa sabi ni Jazz. Tasya ang klasikan vlogger na behind the camera ang atake. Nakatutok sa ibang tao o sa mga nangyayari sa iyang palibot. Event photographer as in videographer si Jazz. Alagad taong 2020, antes pa man mag-lockdown, kan sa iyang purbaran ang vlogging. Na-inspire subot siya sa mga hilig niyang dalano na contents online. Alagad an angat sa iya hasta sa ngunyan, mayo siya nin background sa kung paano ini dapat nagibuhon. Masakit kasi sa time, lalo na sa time. Kasi kapag may mga, like ako, may trabaho po ako, tapos may mga iba pang personal na mga gibuhon. Pag-create ng content lalo na, yun din po yan ang medyo, ako po personally, nasasakitan po ako mag-isip ng content. Kaya kung mapapansin po nito sa mga post ko, mga random pa lang siya. Nahihiling man subot ni Jazz ang potential kan vlogging o content creation na maging career in the future. Basado sa pag-aadal ang content creation, identified como key employment generator o nagtataonin hanap buhay sa Pilipinas na nagaabot nin milyon ang kita. Kaya nagbilog nin competency standard ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dapit digdi. Katabang naman ang kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Ang kailangan po ng ating bansa ngayon is magkaroon ng quality yung pinopost nila or mga vlogs na ginagawa nila at saka magkaroon ng
kumbaga tamang guidance at saka magandang content yung ipopost po nila. Kabali sa tutukaron sa kurso ang tamang pagpili nin konsepto na mabagay sa imo, paggibo nin content, asin kung paano ini papalakupon, siring man ang skills asin qualities kan sarong epektibong content creator. Sa bilog na Pilipinas, sarong technical vocational institution pa sanaan nag-oopresir kaini. Nakaandam naman subuot ang Test the Bicol na mag-akomodar nin registration kan mga training institution sa rehiyon nganing makaopresir naman kaini. Kung ano pa yung kailangan paghahanda, siguro more on training our trainers. Kasi before naman tayo mag-offer ng isang programa sa TESDA, isa sa mga pinaghahandaan din yung kapasidad ng ating mga trainers. So yun na lang yung kailangan paghandaan pa. May datos man na nagpapahiling na ang Pilipinas, iyon may pinakahalangkaw na porsyento kan video consumption sa bilog na kinaban. 97% kan mga edad 16 hasta 64 anyos na naka-online ang nagdadala nin mga video online. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sarong beach sa Virac, Catanduanes kung saan mahihiling ang sarong rock formation na igwang porma kan lalawgon ni Jesucristo, patok na pasyaran ngunyan sa probinsya. Lugar nagsisirbi man ng nesting ground kan mga sea turtles kaya mahigot na pigbabantayan kan mga otoridad. Pasyarantayan sa istorya ni Rosie Nieva. Stress-free na lugar ba ang hanap mo ngunya na bulanin mga puso? Tarasin sa tuyang pasyaran ang Tampad Beach sa Barangay Talisoy, Virac, Catanduanes. Apuera sa malinig asin mahewas na area, agaw atensyon mandigdi ang rock formation kung saan mahihiling ang forma kanalawogon ni Jesus. Kaya ang mga turista, mayo nin pagduwa-duwang dayuhon ang lugar. Yung lugar po for me is super peaceful po. Pwede ka pong pumunta every time you're stressed out or depressed or kung gusto mo makapag-isip-isip. I consider this a break from the city and it is very recommendable for those who are really looking for a nature trip. Nagsisirbi man ang lugar como nesting area kan mga green sea turtle asin hawksbill. Tuyong bulan in Pebrero, nagpupuon ng magsugok ang mga pawikan. Kaya pangapudan kan mga otoridad sa mga bisita na hasta alas 5:30 nin hapon sa na pwedeng magtinir sa lugar para tawan oras ang mga pawikan. Nagpagkirumduman ang mga otoridad na imantinir ang kalinigan sa lugar. Pag taglamig, wala pa yan. Parang meeting season pa nila. Pagkadating na ng katag-initan, yan na yon ang time na nire-ready na namin ang area na dapat walang basura. Naglalaw man si Bailosis na magiging responsable ang mga beachgoers nganing maprotektahan ang bilog na lugar. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.